Welcome sa alas 10 ng umaga, ang programang Filipino ng Radyo SBS. At makakasama po ninyong muli ang inyong lingkod. Ako po si Ronald Manila at tayo ay magsasama-sama na naman para po sa paglanghap ng masasarap na pagkain sa ating bagong segmento na kung tawagin ay ang Tikim Pinoy. At tayo ay siguradong mabubusog. Sa unang pagkakataon po, makakasama natin ang chef at ang may-ari ng Gold Ribbon Asian Cuisine na walang iba kung hindi si Ginoong Omar Ramos. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay ang paggawa ng adobo. Alam po natin maraming uri ng adobo at tinatawag ng Philippine adobo na kung saan kilalang kilala ang mga Pilipino. At kasama nga natin ngayon ang ating chef at ang may-ari ng Gold Ribbon Asian Cuisine na si Ginoong Omar Ramos. Magandang umaga, Omar. Magandang umaga rin po, Ron. Yes. Omar, ang ihanda natin ngayon ay adobo at nandito ang mga langhap. Pwede bang pakipaliwanag kung pang ilang tao itong gagawin natin to at paano preparasyon para tayo makapaggawa ng masarap na adobo? Since ang adobo is actually paborito ng mga Filipino, baka ang 1 kilong liempo or pork belly aabot pa ng isang mga 6 o 7 katao. Depende sa sarap ng luto niyo po. Okay, anong tip pagkuha ng liempo? Anong dapat na kailangan kung ikaw ay gagawa o bibili ng liempo? Anong dapat tandaan? Ang pagkuha ng liempo ay make sure na pinkish ang kanyang kulay. Tandaan po yan, pink. Tapos malinis ang kanyang balat. Means to say wala kang makitang mga buhok-buhok ng baboy. Malinis ang balat, linis na. Pag sa palengke ba, may mabibili kang mga ganyan, malinis, o ikaw na maglilinis dapat? Para sigurado kayo maglilinis. Ikaw maglilinis? Oo. At paano ang sikreto sa paglilinis? Paglilinis, basically, scrape nyo lang ng kutsilyo ang skin, tapos look around for any dirty stuff. Kunyari may mga nakasingit-singit na mga ibang items, and then wash it. Ako, ginagawa kong hugasan 2 or 3 times before I use it sa meal. Pwede bang pakuluan o kahit na hindi napapakulo para madali matanggal yung mga balahibo? Kung may mga balahibo, pwedeng pakuluan siya, tanggalin, o kaya gusto mo gumamit ng blade, tanggalin din. Pero yung mga iba, may gusto sila may balahibo yung baboy sometimes. Okay. They feel like kasi mga ibang adobo, ginagawa nilang chicharon at nakikita nilang parang iibang klase. Mas masarap pa sa adobo kung maraming taba o mas walang taba? Kasi alam natin yung mga ibang Pilipino, mas gusto nila yung maraming taba. Although unhealthy, pero mas gusto nila. Oh. Ikaw, anong preference mo? Ang preference ko, since I would actually less taba. Less taba? I go for the flavors. Sila kasi, yung mga sabaw niyan, sumasama, pag niluto to, ginagawa nila sabaw sa kanin. Which is masarap talaga at toxic din minsan. Pero for the kids and the young ones, okay siya. Pwede nyo tanggalin ang sebo the following day, okay, can actually do. Very versatile ang adobo natin, basically. Binanggit mo ang flavor. Ano ang nakakapagbigay ng flavor o panlasa sa adobo? Ang masarap ang adobo pag binabad mo o naluto overnight. Overnight. Okay. Pag sinabing overnight, ilang oras yan? So magdamag yan? Magdamag yan. 8 hours o? 8 hours, papasok yung mga lasa ng toyo, suka, Yes. lahat. Kaya pag kinain ng mga bisita natin, patok na talagang At ano na yung mga ingredients? Pag sinabi mong, pag minarinate mo, so paano mong gagawin? Basically, there are so many types ng style ng paggagawa ng adobo. May mga adobong may patatas, adobong crispy adobo, yun ang uso ngayon. Tapos may mga ibang adobo pang may nilalagyan nilang itlog. At alam po ninyo, hindi lamang basta-basta konti o ang dami ng sinasabi nilang uri ng adobo sa Pilipinas. No? Pagkakaalam ko, Omar, mahigit 1,000 daw yan eh. Oo. Depende po sa rehiyon ng Pilipinas, pamula sa Ilocos hanggang Mindanao, iba't ibang klase ng adobo, no? Tama. Pero ang pinaka-main ingredient yan, pag sinabing adobo, is basically suka And toyo. and toyo. Correct. Kaya po nagkakatalo ang adobo. Pero papakita sa atin ni Omar ang Omar Ramos style ng paggagawa ng adobo. Okay. No worries po. Basically, meron ako 1 kilo dito na pork liempo o pork spare ribs, 2 kutsara ng bawang, 4 na piraso Laurel yan, no? Laurel, yes. Bay leaves dito. Correct, tawagin. tama. Bay leaf po yan. No? Bay leaf. 1 kutsarang peppercorn,
Napansin ko yung pepper mo is buo-buo. Mas maganda ba yung buo-buo kasi iba dinidikdik o mas ganda, mas natural yung ginagawa na buo-buo? Mas maganda, I prefer this one kasi pag niluto to at pinirito, lalabas yung lasa. Okay. Okay, kasi yung Durug-durug. durug-durug, didikit lang siya. Ito, pag pinirito mo at nainitan, Yan po, magsisimmer siya. isa po sa mga sikreto ni Omar na ayaw sabihin sa atin, ang paggagawa ng masarap na adobo, buo-buo po na paminta ang Ginagamit. pepper ang ginagamit. Yeah, peppercorn. Konting asin, pero wag masyadong marami po dahil may toyo na kayo. At konting asukal, which is the white sugar. Bakit nilalagyan ng asukal? Sometimes to caramel tong baboy to bring it in. At the same time, ang adobo, ang ginagawang adobo, it can be turned into an adobo with asado dahil sa sugar. Okay. Okay, so at the same time, nakita mo na yung adobo siopaw na pwedeng ilagay doon. Basis din yan. Correct. May mga okay. technique na gano'n. Mga technique yan. So, Exactly. pang adobo mo, hindi lang pang adobo po, kundi pang siopaw pa. Okay. Tapos, ito mga main ingredient, which is suka. Ang suka mo ba, homemade o yan, binibili mo na yan? Para authentic, I have to buy it. Mahirap kasi dato puti ang ginagamit ko. Okay. Okay. And then, ganun din sa toyo para lasang talagang Pilipino. So, ito mga galing Pilipinas tong toyo at saka Suka. Correct. Galing Pilipinas mo yan. Exactly. Okay. Kahit You can- sa Australia tayo, may mabibili ka mga ganyan. Exactly. Sa mga Asian shops, mga Chinese shops, supermarket, you can get that then. Okay. So, let me know kung gusto mo na magluto. Yeah, siguro, We can- i-marinate mo na, Bes. Subukan natin yan para matitikman na natin yung adobo ni Omar Ramos. At magbabalik po tayo mamaya at medyo pagkaluto na, titikman natin ang adobo ni Omar Ramos. Marinate that one with soy sauce, vinegar, itong finished product before iluto ko, i-marinate para mas masarap. Put some oil, bawang, a bit of sugar, and salt. Let it simmer. Ganito po ang ating adobo. Good for 5 to 6 people. Ready, pwede nang lutuin, kainin na pagkatapos po nito o kaya kung gusto nyo para mas masarap, the following day. Yes, Omar, ready na ba ang ating adobo? Handa na po! Okay. Ito na po ang ating adobo. Napakasarap. Mabango pa. At hindi lang basta adobo itong ginawa mo, pwede dinagdagan mo pa ng mas masarap kung may ganitong garlic rice. Masarap pag may sinangag, kiyap, garlic rice, kung tawagin sa English. Sige, gusto mo na subukan or... Okay, titikman na po natin ang adobo ni Omar Ramos. Sandali lang, bigyan kayo ng kutsara. At natikman po natin ang adobo, Philippine adobo, na ito po ang version ni Omar Ramos. At tayo po dito sa Tikim Pinoy ay magbabalik sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat. I'll see you again.